الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Inshallah, ngayong araw yung unang start ng ating 3 days seminar. At magpas tayo sa oras kasi pala hindi tayo for 55 yung oras ng start. Tapos yung start tayo na 5:13. Hanggang ano yan, hanggang 5:30. So, siguro okay lang sa atin kung medyo mag-extend tayo ng konti. Kung lahat naman tayo sasangayon, inshallah, para hindi tayo mabigil. Inshallah, yung paksa na binigay sa akin, na aking tatalakayin, inshallah, ay patungkol doon sa niya, patungkol doon sa kahalagahan na intensyon. Sinong nakakaalam ko sa inyo ng kahulugan ng niya, ng intention? Niya. Yun yung yung topic natin ngayon. Halagahan ng intention. Sino pa po yung Sino pa yung hinihintay natin? Awis, check mo nga kung sino yung mga wala pa rito. Paki-check mo nga, Brother Edwin, kung sino pa yung Maraming na po ako ng klase. 11 tayo na. Si Brother Solis po. Tapos Sino pa? Sino ba? Tingnan nyo kung malapit na sila o Ilan yung nagpuntog dyan na wala? Dalawa po. Pero so yung iba wala pa. So inshallah, kasi hindi sila dumating sa oras. So i-start po natin yung topic na binigay ko sa atin patungkol doon sa kahalagahan ng niya intention. So inshallah, gaano ba kahalaga yung malaman natin yung tamang intention sa ating mga ginagawang pagsamba? Sinong nakakaalam? Bakit kailangan nating alamin kung gaano kahalaga itong tinatawag na niya, itong intention natin? By the way, paano natin malalaman kung ano yung niya natin, intention ng isang Muslim? Sinabi ng ating mga ulama, para madali nating maunawaan yung patungkol sa niya, kung ano yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, yun yung niya mo. Dali nyo, kung ano yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay, yun yung niya mo. Halimbawa, bakit tayo pumunta rito sa masjid? Bakit tayo nag-aaral? Ano yung dahilan? Kung ano-ano yung mga dahilan mo, kung bakit mo ginagawa ito, bakit ka pumunta rito, ibig sabihin, ganun lang kadali na malaman mo kung ano yung niya mo. Kung nandito ka para magsaliksik ng kaalaman sa Islam, alang-alang sa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, therefore yung niya mo, tama. Pero kung nandito tayo para umambay lang bilang pakikisama kay Hudir kasi in-invite tayo, so yung niya natin alang-alang kay Hudir, wala tayong rewards doon, no? So ganun lang kasimple para malaman natin yung niya natin. May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbibigay linaw patungkol sa kahalagahan ng niya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith na inulat ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, innamal a'malu binniyat. Matotohanan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang lahat ng gawain ay nakadepende sa ating intensyon. Lahat ng gawain ay nakadepende sa ating intensyon. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang bawat isa ay gagantimpalaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala depende sa kanyang layunin. Kung gagantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang ating ginagawa, depende sa kung ano yung ating layunin. So sa kadugtong ng hadith, nagbigay ng halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, sino man, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na halimbawa siya ay lumikas maghijra alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, katotohanan na ang kanyang hijra o kanyang paglikas, paglalakbay ay tanggap ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, gagantimpalaan siya dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kadugtong hadith, faman kanat hijratuhu ila dunya, sino man ang maglakbay, lumikas, maghijra na ang layunin niya ay alang-alang sa mga makamundong bagay lamang, halimbawa business o anumang transaksyon, ila dunya yusibuha o imra'atin yatazawwajuha, o alang-alang sa isang babae na nais niyang mapangasawa, yun yung layunin niya, fahijratuhu ila ma hajara, at ang kanyang paglalakbay kung ganoon ay makukuha niya rin kung ano yung kanyang layunin. So doon malinaw, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayong lahat, ano man yung ginagawa natin, gagantimpalaan lamang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, depende sa ating niya. So ano ba dapat yung maging layunin ng isang Muslim sa mga ginagawa niyang pagsamba? Unang-una, dapat ito ay dalisay, ikhlas, alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung katibayan na kailangan layunin natin ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo ay gagawa ng mga pagsamba? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo pinaputusan liban na siya ay sambahin ng dalisay. Mukhlisin. Pag sinabi mong mukhlisin, dalisay, walang halong shirk, walang halong pagkatambal, walang halong pagpapakitang tao. So yun yung katibayan na kailangan yung layunin natin alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya dun sa hadith, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalb. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba sabi niya merong laman, no, sa parte ng ating katawan na kapag ito ay napabuti ay magiging mabuti ang buong katawan, at kapag ito ay naging masama ay magiging masama na rin ang buong katawan. Sabihin, pag naging mabuti, magiging mabuti yung katawan, magiging mabuti rin yung gawain. Kapag naging masama, magiging masama yung katawan, buong katawan, at magiging masama na rin ang lahat ng gawain. So ano ito? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa hiya al-qalb. Hindi ba ito sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung puso? Kaya kung puso natin naging dalisay alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang uri ng ating mga ginagawang pagsamba, insyaAllah, magiging mabuti yung buong katawan, magiging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga gawaing pagsamba. Subalit kung ito ay nahaluan ng riya o pagpapakitang tao, ay mawawalan ng sa-isa yung ating mga ginawang mga pagsamba. Gaano man karami ito? Gaano man karami? Kaya nga, sinasabi pa ng ating mga ulama, meron daw dalawang kondisyon. Tanda natin, kabilang ito sa mga kahalagahan kung bakit natin kailangan pag-aralan itong kahalagahan ng intensyon. Bakit kailangan natin maisaayos yung ating mga layunin sa lahat ng uri ng ating mga pagsamba? Bakit? Dahil hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang uri ng pagsamba na ginagawa ng isang Muslim, magpakapagod man siya, maliban na lamang sa dalawang kondisyon na ito. Ano yung sinasabi ng ating mga ulama? Unang kondisyon para matanggap yung ating mga ibadah, mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nila al-ikhlas, yung pagkakaroon ng dalisay na layunin lillahi ta'ala, alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, fi jami'il a'mal, sa lahat ng mga ginagawang mga gawain o pagsamba. Wa tarkur riya wal nifaq, sabi nila, at yung pag-iwan doon sa pagpapakitang tao, wal nifaq, o pagiging hipokrito o pagkukunwari. So kailangan yun yung unang kondisyon. Kailangan yung puso mo, yung layunin mo, wala kang ibang hinahangad sa gawain na yan, maliban na lamang sa pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mo yung pagsamba dahil mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan nyo, ginagawa mo yung pagsamba na yan dahil mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Ginagawa mo yung pagsamba na yan dahil natatakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa mo yung pagsamba na yan dahil naghahangad ka ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo itong tatlong bagay na ito, mga kapatid sa Islam. Sa tuwing tayo ay gagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatandaan lagi natin na sa niya natin dapat takot kay Allah, pagmamahal kay Allah, at paghahangad ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang niya, intensyon ay ibadah, pagsamba na ginagamitan ng puso. At hindi na kailangan din yung dila. Kaya nga tayo, pag nagsasagawa tayo ng sala, hindi na natin kailangan sabihin ako ay magsasala para kay Allah. Dahil ang niya, sabi ng ating mga ulama, ang lugar nito ay dito sa ating puso. Sumali na yun, unang kondisyon para matanggap yung ating pagsamba, ikhlas. Kapag nahaluan ng riya o pagpapakitang tao, ano ba yung riya? Pagpapakitang tao, yung gagawin ng isang Muslim, yung isang gawain para purihin siya ng mga tao. Magsasala siya dahil nakikita siya ni brother. Pag hindi siya magsasala, magagalit si brother. Nagsasala siya bilang pakikisama kasi nakakaliya naman, dito ako sa loob ng masjid at hindi ako magsasala. Baka may masabi yung mga kapatid. So kung gano'n yung layunin ng isang Muslim, wala siyang gantimpala kay Allah. Ano na pala niya? Nagkasala pa siya ng riya. Yung riya, pagpapakitang tao kay pangalawa sa pinakamalaking kasalanan. Ano yung unang pinakamalaking kasalanan? Syirkul akbar. Malaking pagtatambal na nakakapagpalabas sa Islam. Tama? Ano yung kasunod? Syirkul asgar. Diba? Kasi pasok siya sa kategorya ng syirk pagtatambal kay Allah. Ano yung halimbawa ng syirkul asgar? Yun yung tinatawag na riya. Kasalangan ng ikhlas. Yung pagpapakitang tao. Kaya para hindi tayo magpakapagod, hindi mawalan ng saysay yung ating mga ginagawang ibadah o pagsamba kay Allah, tiyakin natin, insyaAllah, yung puso natin, yung layunin natin, hindi nahahaluan ng pagpapakitang tao. Ikhlas para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung unang kondisyon. Pangalawa, al-mutaba'ah. Yung pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kahit tama yung layunin natin, halimbawa, magsasala tayo ng Fajr, yung layunin natin para kay Allah, ikhlas. Tama? Pero yung pamamaraan ng sala mo sa Fajr, ginawa mo 3 raka kasi masipag ka. Tanggap? Hindi. Bakit? Kasi salungat siya sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang gumawa ng mga gawain pagsamba na hindi naman namin ginawa, ito ay itatanggihan sa kanya. Hindi ito tatanggapin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus siya ay nagkasala pa ng malaking pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tatandaan lagi natin itong dalawang kondisyon na ito, mga kapatid sa Islam, sa tuwing tayo ay magsasagawa ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, dalisay na layunin para kay Allah. Lahat ng uri ng pagsamba sa Islam, magbubuto ka, magsasala ka, magpa-fasting ka. Diba na? Nung istighfar Ramadan, pinapaliwanag yung kahalagahan ng niya. Nagpasting ka ng buong Ramadan pero wala ng niya. Ano na pala? Buto matubag. Ganun kahalaga yung niya. Nagsala ka nang wala kang intensyon, trip mo lang, pakikisama lang, wala kang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya nga, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pagkatotohanan na ang masjid kong kinakatakutan sa inyo kaysa kay Dajjal, yung kay Dajjal, yung Antichrist, pinakamatinding higit na nadarating sa anak niya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang higit kong mas kinakatakutan sa inyo kaysa sa paglutang ni Dajjal ay yung tinatawag na syirkul asgar, yung tinatawag na riya. Kasi riya, yung nakatagong pagpapakitang tao. Diba? Kasi yung riya, sinisira nito yung mga gawain pagsamba. Nagiging useless yun, walang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine mo, mas kinakatakutan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa pagsulpot ng mulaang Antichrist. Hindi mas Dajjal. So imagine, so ganun ka panganib itong niya. Kaya nga sinasabi ng naunang mga henerasyon ng mga Muslim, ang ilan sa kanilang sabi niya na wala na akong nakitang mas mahirap pang baguhin, bantayan sa aking sarili, maliban sa aking niya. Bakit? Dahil yung puso natin bumabaliktad, nag-iiba-iba. Gumagawa ka ng pagsamba, tapos bigla kang pupurihin. Pag pinuri ka, minsan madadivert na yung niya mo. Diba? Meron yung halimbawa, maganda yung boses yung pagbabasa ng Quran, nakarinig lang, ganda naman ng boses ni brother, lalo niyang ginandahan. Yeah? Nagsasalita siya sa harap, pinuri siya ng kapatid,
Lalo niyang ginalingan. Kasi may pumuli sa kanya. Kaya sa Islam, dinidiscourage ko tayo na pumuli natin ng kapatid natin. Ito po yun. Kung nagustuhan mo yung kapatid mo dahil doon sa kanyang talento, pagbabasa ng Quran, pagsasalita sa harapan, wala kang ibang gagawin kundi purihin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masya Allah. So, dinidiscourage tayo na yung kapatid natin, lagi nating pinupuri. Kasi baka lumaki yung ulo. Di ba? Baka masira yung kanyang layunin. So, ganun kahirap. Pati tayo mga kapatid sa Islam. Yung niya natin, tayo mismo. I-check natin lagi yan. Kasi nga yan, papalit-palit yan. Papalit-palit na dyan. Ngayon, gusto mo, mamaya, ayaw mo. Tama? Ganado ka ngayon, mamaya, ayaw mo na. Ikhlas ka ngayon, hindi mo alam, mamaya. Nahaluan na pala ng kaya. Kaya tayo, hindi tayo magpapakupupi Allah subhanahu wa ta'ala na sana ilayo tayo dun sa tinatawag na riya. Isa pa sa panganib ng pagpapakitang kadil, natatalakay po natin itong kahalagahan ng riya. Nabanggit natin na kapag yung ating layunin ay nahaluan ng riya, hindi yung tatanggapin ng Allah. Bagkos nagawa mo pa yung pangalawa sa pinakamalaking kasalanan. Nabanggit din natin na kailangan itong dalawang kondisyon upang matanggap yung ating mga good deeds. Ano ito? Una yung ikhlas para kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ng layunin. At yung paglayunin sa riya o pagpapakitang tao. Dito, gusto kong banggitin itong babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol doon sa kapag ang isang Muslim ay nagkamali siya ng layunin. Gaano kapanganib? Kasi kanina nabanggit natin kung gaano kahalaga itong tamang layunin. Tama? Ngayon naman, nagbabanggit tayo ng mga ilang sa mga kasabihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang babala kapag tayo ay nagkamali sa ating mga layunin sa mga ginagawa nating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ito, pakinggan niyo mga kapatid sa Islam. Ito tagpo ito sa Yawmul Qiyamah. Yawmul Qiyamah, sinabi Yawmul Qiyamah, araw ng paghukom. Yawmul Akhir. Bakit yung araw ng paghukom? Huming araw kasi wala nang susunod na araw doon. No? Kaya nga tinatawag Yawmul Akhir, Yawmul Qiyamah. Yun yung kaganapan dito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ang nagulat ng hadith ay si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagulat, sabi niya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sabi niya, narinig ko ika ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagsabi. Sabi niya, inna awwalan nasa yuqda yawm al-qiyamah alayhi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, salitang inna sa Arabic, 100% talaga katotohanan ng nangyayari ito. No? Walang halong kasinungalingan. Katotohanan, sabi niya, na ang mga unang-unang itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno sa araw ng paghukom. Sabi niya, una, rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha. Unang-unang tao na itatapon sa impyerno sa araw ng paghukom, isang Muslim, istushhida, na siya ay nasyahid o namartir, namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Fa'utiya bihi fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Sa araw ng paghukom, ipapaalala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanong sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papaalala sa kanya yung ginawa niya. So maaalala niya ito. Pagkatapos na maalala niya ito, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Kala, kama'amil tabiha. Yan pulaan, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit ka nakidigma? Ang sasabihin ng tao na ito, kala qatalta fika hatta istushhidtu. Ya Allah, sabi niya, ako ay nakibaka, nakipagdigma. Alang-alang lamang sa iyo. Hanggang sa ako ay masyahid. Hanggang sa ako ay maging martir. Tingnan niyo. Akala ng tao na ito, yun yung layunin niya. Akala niya, maluloko niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi natin maluloko ang Allah subhanahu wa ta'ala kasi si Allah, alimul ghaibi wa syahada. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung nakakabatid ng mga nakalinig at anumang nakalagtad. Pati tayo mismo, hindi natin masasabi na yung layunin natin 100% ikhlas na. Di ba na lamang ang nakakaalam din ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi natin pinangalandakan na yung layunin ko, brother, ikhlas ako. No. Sinasabi ko lang yan, pero ang lubos na nakakaalam ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sasabihin ng tao na ito, ya Allah, ako ay nakibaka alang-alang naman sa iyo hanggang sa ako ay mamartir.
sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadibta. Qala kadibta. Sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinungaling ka. Sinungaling ka. Marinig ito ng mga anghel, sasabihin din ng mga anghel, sinungaling ka. At sasabihin sa kanya, walakin nakakatalta li ay yuqal. Subalit sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan, ikaw lamang ay nakibigma, nakibaka, upang sabihin ng mga tao, jari'un, ikaw ay matapang. Yun yung layunin niya. Imagine, yung pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tunay na mga mujahidin, hindi yung mga nakikita natin ngayon na maayos naman nilang isa sa buhay ng Islam, bigla silang mag-rally, bigla silang mag-aalsa laban sa gobyerno. Tapos kailangan, sabi niya, itatak natin yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatay nila ang unang-una yung mga Muslim. Mas lalo napapahamak sa kami nila yung mga kamusliman. Yung namumuhay ng mapayapa, nagugulo tuloy. No? Yung mga tunay ng mga mujahid, nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron silang mga pambihirang pabor na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito na? Ano yung mga pabor na ito? Kung tama yung layunin sana, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahida indallahi sab'i khisal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah, yung mga tunay na mujahid, tulad ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng panahon niya, meron silang 7 pabor na ipinagkaloob sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tunay, ano yung una? Pinapatawad sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanilang mga pagkakasala sa unang patak pa lamang ng kanilang loob. Lahat ng pagkakasala, pinapatawad na sa kanila. Pangalawa, pinapakita na sa kanila yung kanilang makan, yung kanilang lugar sa Jannah. Imagine mo, yung mga namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah, yung mga tunay na syahida. At pangatlo, hindi sila daranas ng ligalig sa libingan. May masakit libingan, may tinatulpo. Kaya nga sa dua natin sa tasyahud, di ba, nagpapakabog tayo mula sa Masih Dajjal tapos sa fitna doon sa libingan. Dahil doon pa lang sa libingan, ay doon unang yugto na mararamdaman ko yung gantipala sa inyo ng Allah, o di kaya yung parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ligtas yung mga syuhada doon. Yung mga namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa araw ng paghukom, pupurunahan sila ng pinakamalaking karangalan na kung saan hindi ito ibibigay maliban sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pupurunahan sila ng dignidad na mas mainam pa. Itong corona na ito, mas mainam pa sa anumang nilalaman ng mundong ito. Ng mundong ito, anumang napapaloob dito sa mundong ito. Ang dami. At kabilang pa doon, bibigyan sila ng mga asawa. 72 virgin. Di ba ginagamit ito ng mga paninira, ng mga naninira sa Islam? 72. Pero totoo sila. Sino nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tunay na namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah. Hindi yung mga na-hostage ng kidnap. Di ba? Tapos hindi binigay yung ransom, tapos pinatay. Hindi ganoon. Yung mga tunay na nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangpito, siya ay maaaring mamagitan mula sa kanyang mga mahal sa buhay, 70 sa kanila. Yung mga Muslim na namatay, 70 mula sa kanilang mga mahal sa buhay na Muslim. Maaari siyang mag-syafa'a doon. Pag nakapasok yung mga tao din sa impyerno, maaari siyang mamagitan. Ito yung pabor na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tama, sa tamang pamamaraan. Subalit, sa kabila sana ng gantimpalang ito na pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong nasyahid, kung tama yung kanyang niya, ipagkakaloob sa kanya yun. Subalit dahil nagkamali siya ng niya, kaya itong paalala nito magiging sapat para sa atin kung pagmumuli-mulihan natin mga kapatid sa Islam. Pero dahil nagkamali siya ng niya, yung gawain niya, buwis buhay, namatay siya, nagpakamatay na yun. Di ba? Mahirap yung makibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkamali siya ng niya, naging dahilan, sila yung unang itatapon sa apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pagkaraan nun, pagkatapos ng sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqad qil, ikaw ay nakibaka lamang para sabihin ng mga tao na matapang ka. At yun na nga yung sinabi ng mga tao. Si Fulan, matapang. Matapang, hindi takot mamatay. Faqad qil, at nakuha niya na yung gantimpala niya.
Sabihin sa kanya ng Allah, nakuha mo na yung gantimpala mo, sinabi na ng mga tao ng panahon mo, nung buhay ka pa, matapang ka. Yun na yung rewards niya. Di ba yun yung layunin niya kaya siya nakibaka? Sabi ng Allah, para sabihin ng mga tao na ikaw ay matapang. Thumma umira bihi fasubiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar. At pagkatapos nito, uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga anghel at kakalagkalin siya at siya ay ibabalibag doon sa apoy ng impyerno. Niya ng impyerno. Shahid yun, kapatid. Namatay sa pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil na mali yung kanyang layunin, nagpakitang tao siya, ginawa niya yung hindi alang-alang kay Allah, bagkos upang sabihin ng mga tao na siya ay matapang. Sinabi nga ng tao, matapang ka, pero may gantimpala ba siya kay Allah? Wala. Bagkos naging dahilan yun na yun ang unang itatapon sa impyerno ng apoy ang mga tao rin. Kaya mag-ingat tayo sa ating layunin mga kapatid sa Islam. Pangalawa ko rin ng tao, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَفَ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ بِهَا. Pangalawa ko rin ng tao, رَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. Yung isang Muslim, isang lalaki o isang tao, ta'allama al-'ilm, siya ay nag-aral ng kaalaman sa Islam. Ito na, nag-aaral tayo. Ta'allama al-'ilm. Nag-aaral ka, nagsasaliksik ka ng kaalaman sa Islam at natuto siya. Wa'allamahu. At nagturo siya. Wa qara'a al-Qur'an. At pagkatapos nagbasa siya ng Qur'an. Kasi natuto siya, naging alim siya, nag-aral siya. Fa'utiya bihi, fa'arafa ni'amahu, fa'arafaha qala, fama 'amilta biha. Naaral ng paglupo. Ipapaalala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung biyaya niya. Yung saliksik siya ng kaalaman, natuto siya, nagturo siya, pagkaraan mo ito, nagbabasa siya ng Quran. Diba? At maaalala niya itong biyaya na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin sa kanya, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, fama 'amilta biha. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nag-aral? Bakit ka nagsaliksik ng kaalaman? Bakit ka nagturo? Bakit ka nagbasa ng Quran? Para kanino bakit mo ginawa ito? Ang sasabihin ng tao na ito, qala, sasabihin niya, ta'allamtul 'ilm, ya Allah, nag-aral ako ng Islam, natuto ako ng kaalaman, wa 'allamtuhu, at nagturo ako nito, wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, ginawa ko ang lahat na ito at nagbasa pa ako ng Quran, alang-alang lamang sa iyo. Ya? Alang-alang lamang sa iyo. Ito yung sasabihin ng tao na ito. Qala, sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadabta. Sabihin sa kanya ng Allah, sinungaling ka. Sinungaling ka. Si Allah nakakaalam ng lahat. Nakalingid at nakalantad. Sasabihin sa kanya, kadabta, sinungaling ka. Walakinnaka, sasabihin sa kanya, subalit, ikaw, katotohanan, ta'allamta al-'ilm liyaqala 'alim. Katotohanan na yung dahilan mo, kaya ka nag-aral ng Islam, kaya ka nagturo para sabihin ng mga tao, ikaw ay alim, ikaw ay maalam, ikaw ay magaling, ikaw ay mahusay. Wa qara'ta al-Quran liyaqal, at ikaw ay nagbasa lamang ng Quran para sabihin ng mga tao, huwa qari'un. Siya ay magaling na qari, mahusay na tagabasa ng Quran. Magaling magbasa ng Quran. Yun yung layunin niya. Fakadki, at ganun nga, sasabihin ng Allah, at ganun na nga ang sinabi sa iyo ng mga tao. Nag-aral ka, natuto ka, nagturo ka, nagbasa ka ng Quran, para sabihin ng mga tao na ikaw ay maalam. Para sabihin ng mga tao na, wow, si brother, mahusay bumasa ng Quran. Yun yung layunin niya. At pagkaraan nito, sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Humma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fil nar. Uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga anghel. At sila, ang mga tao na ito, ay hilahin ng mga anghel. Kakalag ka rin at ibabalibag sa apoy ng impyerno. Ano? Yung kainaman ng pagsasaliksik ng kaalaman. Kagabi, nagbigay tayo ng pakya, tama? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam,
Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng pagsasaliksik ng kaalaman ay gagawing madali ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya sa pamamagitan ng pagkasabuhay niya ng kaalaman na yun, yung pagpasok niya sa paraiso. Alam niyo, yung shortcut sana na magiging dahilan para madali yung pagpasok sa paraiso, yung pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Sino man lumabas ng bahay niya para magsaliksik ng kaalaman, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siya ay nasa landas ng Allah hanggang sa siya ay bumalik sa kanyang bahay. So nasa landas ng Allah, di ba? Yung mga nagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, gagawin madali sa kanila yung pagpasok sa Jannah kung naging tama yung kanilang niya. Ay yung kainaman ng alim sa isang abid, sa isang palasambaki Allah, inanibaw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng buwan at mga bituin. Yung alim kahit nag-iisa lang siya, tingnan niyo yung buwan, pag sa gabi, lumingin ka sa langit. Maraming bituin dyan, di ba? Ano yung mas nangingibabaw doon? Yung buwan yung mga bituin. Kahit ang daming bituin yan, kung yung buwan, maganda yung bilog, yung sinag ng buwan, yun yung mangingibabaw. Inalibawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kainaman ng alim sa isang abid. Parang buwan, kung ikukumpara mo sa mga bituin. Napakaraming mga bituin, maliliit. Pero yung buwan, malaki, mas nakaka-attract tignan. No? Ganun, ang daming mga kabutihan na mapapala ng mga taong nagsasaliksik ng kaalaman, nagtuturo ng pananampalatayang Islam. Lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging yung mga isla sa karagatan, nananalangin sila ng kapatawaran doon sa nagtuturo, nagpapalaganap ng Islam. Mga nagsasaliksik ng kaalaman. Kung tama yung niya, ang daming ganyan tama, pero dahil nagkamali siya ng niya, ginawa niya yun para purin siya ng mga tao, para sabihin na siya ay alim, para sabihin na siya ay mahusay magbasa ng Quran. Yung gantimpala, sana na napakarami ng pagkakaroon ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga nagsaliksik ng kaalaman, sa nagturo at sa nagbasa ng Quran. Anong nangyari? Tatapon tuloy siya sa apoy ng infierno dahil siya ay nakasya ng niya. Kaya mahalaga ba yung pinag-uusapan natin? Mahalaga. Kasi kung hindi natin alam dito, samba tayo ng samba kay Allah. Ang sipag natin magda'wa, ang sipag natin magsala, ang sipag natin tumulong sa mga kapatid, yung pala, ginagawa natin yung bilang pagpapakita tao, pagpapakita dito. Sayang. Diba? Kung hindi natin alam ito, baka magpapatuloy tayo doon. Subalit, ngayon, alhamdulillah, kung pinagdala ng Allah, narinig natin itong paalala na ito, unang araw ng seminar. Di ba? Insyaallah, matatakot tayong haluan yung iyan natin ng iyan. Dahil lang dun sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito. At panguli, وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ بِهَا. Sino yung pangatutunin ng tao na ito? رَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Isang tao o isang Muslim na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng iba't ibang uri ng yaman. وَعَتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ. Iba't ibang uri ng yaman. Binayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba yung yaman, maaaring maging tikit mo yan sa pagpasok mo sa Jannah. O maaaring maging tikit mo yan pagpasok sa nar. Di ba? Kung nagamit mo yan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng halimbawa, nag-invest ka ng masjid, patayo ka ng patubigan, patayo ka ng madrasa, investment yan. Nagpaaral ka ng saliksik ng alam sa Islam, nakagraduate, investment yan. Di ba? Pera, gamit mo, investment. Fa'utiya bihi fa'arafaha ni'amahu fa'arafaha. Sa araw ng paghukom, papaalala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biyaya. Lahat ng meron tayo, tatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ay sa Quran, sabi na thumma latus'alunna yawma idin 'anil 'ain. Sa araw ng paghukom, tatanungin tayo lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang biyaya na pinagkaloob sa atin. Biyaya ng oras, biyaya ng yaman, biyaya ng kalusugan, lahat ng biniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatanong sa atin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong sa atin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ipapaalala niya itong nangyari dito sa tao na ito na biniyahan niya ng iba't ibang uri ng yaman. At fama amilta biha, yakulan, anong ginawa mo sa yaman na yun? Bakit mo ginawa yun? Yung yaman na yun, binigay sa iba't ibang uri ng yaman. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Tumulong ka, bakit mo ginawa yun? Tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, fama amilta biha. At sasabihin ng tao na ito, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay
yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Sasabihin ng tao na ito, Ya Allah, yung mga biyaya mo sa akin na yon, ginamit ko sa iyong landas. Nagsadaka ako, Ya Allah. Nagsadaka ako, nagkawang-gawa ako. Alang-alang lamang sa iyo, Ya Allah. Ano sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qala hadath. Sinungaling ka. Sabihin na, sinungaling ka. Madiin, sinungaling ka. Sabihin sa kanya, walakinnaka fa'alta liqal. Pagkos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa mo yun para sabihin sa iyo ng mga tao, huwa jawad. Siya o ikaw ay mabait. Ikaw ay mapagkawang-gawa. Ikaw ay matulungin. Meron bang gumagawa sa panahon natin ito? Meron. Karamihan yung mga politician. Di ba? Donated by. Sulat tayo pangalan. Pati yung mga pamilya, asawa. Pati yung taon kung kailan dinonate. Kailangan hindi makalimutan. Para sabihin ng mga tao, wow, napakabait ng tao na ito, si Don Bebe. Nagsadaka, nagkawang-gawa ng isang madrasa, ng isang school na ngayon, napapakinabangan. Yun yung gusto-gusto ng mga non-Muslim, yung puwin sila. Para sabihin sila ay makapagbigay. So ito yung ngayon niya, sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadabda, sinungaling ka. Ginawa mo lang yun. Para sabihin ng mga tao na ikaw ay mabait, ikaw ay makapagbigay, ikaw ay matulungin, pakadukil. At yun na nga ang sinabi sa inyo ng mga tao na huwag mo na yung gantimbala sa kanila. Thumma umira bihi fasubiba ala wajhihi thumma ulqiya finna. At pagkatapos ganoon din ang gagawin sa kanya, utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang anghel, at siya ay kakalagkarin, at pagkatapos siya ay itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa naglalagaglag na apoy ng impyerno. So imagine yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung ibadah, yung mga pagsamba na sana magiging dahilan ng pagpasok nila sa Jannah, gantimpala ng Allah, pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tama yung niya, yung layunin, dahil nagkamali sila doon sa kanilang layunin, imbis na Jannah, imbis na gantimpala, imbis na pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mali yung kanilang layunin, naging dahilan na sila pa yung pinagtatapon sa apoy ng impyerno. Sa ibang riwaya, may ibang ulat na sinabi na sinilaban ang apoy ng impyerno dahil sa tatukulin ng mga tao nito. Sila yung pinaka-priority doon. Isang martir, nakibaka, namatay sa pakikidigma, para sabihin na siya ay matapang. Doon sa tao na nagsaliksik ng kaalaman, nag-aral, nagturo, nagbasa ng Quran, para sabihin na siya ay para purihin siya ng mga tao. At yung pangatlo, yung isang Muslim na siya ay nagkawang-gawa para sabihin ng mga tao na siya ay mabait, siya ay mapagbigay, siya ay mapagkawang-gawa. So, sila yung unang tatlong uri ng mga tao na itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablag na apoy ng impyerno. Anong dahilan? Dahil doon sa pagkakamali ng kanilang mga layunin. Na dapat ang gawain na yun ay ginawa nila alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na kasi malapit naman na tayong tapos inshallah. So yun, mga kapatid sa Islam, yun yung panganib kapag ka nagkamali tayo ng layunin. Kaya ano yung gagawin natin mga kapatid sa Islam? Dapat natin isaayos yung ating mga niya, yung ating mga layunin. So, paano yung mga tips? So yung mga ulama natin dito, nagbigay sila ng ilang paalala. Hindi ko nababasahin lahat kasi tapos na yung oras. Bali, nakasundo naman tayo kanina. So kayo, nalaman natin yung kahalagahan ng tamang layunin. Tama? Yun yung yun yung importanteng malaman natin. Gaano kahalaga na magkaroon tayo ng dalisay ng layunin para kay Allah. Kondisyon yun para matanggap ng pagsamba. Tama, nabanggit natin kanina. At nabanggit din natin gaano kapanganib kapag nagkamali tayo ng layunin. Meron tayong encouragement, meron tayong dahilan kung bakit kailangan natin maging aklas sa ating mga layunin. At meron din tayong babala, discouragement, upang kagalang ay layuan natin yung tinatawag na pagpapakita. Brother, ang tanong dito, ano yung mga tips na dapat natin gawin para maisaayos natin yung ating mga niya? Kasi nga yung puso natin, di ba, bumabalik-baliktad, nagbabago-bago yung ating mga layunin.
Ano yung mga dapat nating isaalang-alang? Kabilang sa mga tips na binigay ng ating mga ulama para makamit natin yung sinseridad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una rito sabi nila, huwag kang gagawa ng isang gawain para makita o marinig ito ng mga tao. Halinaw? Pipicturein niya. Upo ka muna. Huwag kang gagawa ng gawain, upo ka muna doon, ng isang gawain para makita ka o marinig ng mga tao. Huwag kang sasadaka dahil para sabihin nila na magbigay ka, hindi nila sabihin na madamot ka. Di ba ganun? Minsan ang syaitan, nilulukot tayo pati sa paggawa ng ibada, nilulukot pa yung isip natin eh. Binubulungan pa tayo, magsadaka ka kasi magsadaka na yung mga kapatid, ikaw lang hindi nagsadaka. Baka sabihin nila, himot ka. Baka sabihin nila, uhimot ka. Ikaw naman, naisip mo yun, sige magsadaka ako para hindi nila sabihin na madamot ako. Yung niya mo, para sa kanya. Kaya sa araw ng pag-uupong mga kapatid sa Islam, mayroon sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na ito. Doon sa mga tao na ito na nagpakitang ano yung sasabihin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa araw ng pag-uupong? Uutulan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung hadith na binanggit natin kanina, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna aqwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Katotohanan na higit kong mas kinakatakutan sa inyo kaysa kay Dajjal, di ba? Nabanggit natin kanina yung shirkul asghar, yung maliit na pagtatambal kay Allah. Qala, wa ma ash-shirkul asghar ya Rasulullah? Sabi ng mga sahaba, usubon ni Allah, ano ba yung tinutukoy yung maliit na pagtatambal? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala riya. Sabi niya, ang pagpapakitang tao, ang topic natin na paluwanag natin kanina. Yung mga napakitang tao, ito yung gagawin sa kanila sa araw ng pag-uupong. Yuqalu Allah azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah. Sasabihin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng pag-uupong, yung mga nagriya, nagpakitang tao, sasabihin sa kanila, idha juziya an-nasu bi'amalihim. Kapag ang bawat tao ay gagantimpalaan na. Kumbaga, araw na ng pag-aani, yung mga gumawa ng mabuti, gagantimpalaan na. Yung gumawa ng masama, paparusahan na doon. Sasabihin sa mga taong nagpakitang tao sa araw ng paghuhukom, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Puntahan niyo na yung mga tao na naging dahilan kung bakit kayo gumawa ng kabutihan. Nagsadaka ka para purihin ng kapatid, para sabihin na ikaw ay mabait. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Puntahan niyo yung mga tao na yun na sila yung naging dahilan kaya kayo gumawa ng mabuti, kaya kayo nagpakabuti, kaya kayo naging matuwid na Muslim dahil sa kanila. Sasabihin, fanduru hal yajiduna indahum jaza. At tignan ninyo, kunin nyo sa kanila yung gantimpala nyo sa kanila, at tignan ninyo kung meron silang maibibigay na gantimpala sa inyo. Sabihin sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga. Ang tanong, meron ba? Yung Muslim gumawa ng kabutihan, tumulong, naging mabait, para makita ni brother, para mawin ni brother. Sa araw ng pagluto, walang gantimpala, unang ikatakot sa Pilipinas, no? Sasabihin pa sa akin, puntahan mo yung tao na yun. Nagsadaka ka para sabihin ni brother Fulan, mabait ka, puntahan mo si Fulan, kunin mo yung gantimpala sa kanya. May bibigay ba yun? Wala. Kasi nangangailangan na siya ng tulong niya. Hindi ka niya matutulong. So dahil doon, ano yung matututunan natin? Huwag natin sayangin yung ating mga pagsamba. No? Huwag natin haluan ng riyak, bagkus gawin natin yan, alang-alang tayo, Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala tayong gantimpalang mapala sa mga tao, hindi na tayo bigyan ng mga material na bagay, kung ginawa mo yung bagay na yun alang-alang kay Allah, kaya hindi si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakakalimot sa anong ating ginagawa. Maaaring dito sa dunya, hindi mo makuha yung gantimpala na yan, doon sa kabutihang ginagawa, pero meron tayong mabalik kayaman. Natin alam, doon pala inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung gantimpala mo, na hindi binigay dito sa dunya, pero inilaan doon sa akhirah yung pagpasok natin sa Jannah. Sabi ng mga ulama, paano makakamit ang sinseridad ng iyong mga gawa? Nalaman natin yung panganib ng riya, nalaman natin yung mahalagaan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ano naman yung gagawin natin para makamit natin yung ikhlas? Siyempre, unang-una dyan, dua natin kay Allah na gawin yung dahil sa yung ating mga gayunin, kasi si Allah yung may hawak ng ating mga puso. Pangalawa, huwag kang gagawa ng isang gawain para makita o marinig ng mga tao. Yung magpapakitang bilas, gagawa ka para sabihin na
magaling ka, nag-aaral ka para sa piling na masipag ka sa pagkasalisik ng kaalaman. So, wag kang gagawa ng mga gawain para makita o iparinig lang ito sa mga tao. Pangalawa, wag masyadong mag-focus. Ito yung advice ng ating mga ulama. Paalala unang-una sa ating sarili. At ganoon din sa inyo. Para makamit yung class, sabi ng ating mga ulama, wag masyadong mag-focus sa pagpuri o pamumuna sa iyo ng mga tao. Huwag masyadong mag-focus. Kaya nga sinasabi natin kanina, sa Islam, discourage po tayo na purihin natin yung ating kapatid. Di ba? Harap-harapan. Di ba? Kasi baka lumaki yung ulo. Baka yun na yung maging dahilan niya, kaya niya pag-iin natin yung gawain na yun. Oops, tutuloy ko ito kasi pinupuri ako ni brother at sarap sa pakiramdam. So wag mag-focus sa pagpuri ng mga tao at ganoon din sa pamumuno ng tao. Kung may ginagawa kang kabutihan, kahit tulog sa inka, kung tama yung ginagawa mo, huwag kang titigil. Kasi kung ginagawa mo yung isang bagay para kay Allah, kahit dumating sa iyo yung pagsubok, kahit dumating sa iyo yung pamumuna ng mga tao, kung tama naman yung ginagawa mo, nagsasala ka, halimbawa, nagtatawanan ka, no? Pinagtatawanan ka, huwag kang hayaan mo sila. Bakit? Kasi ginagawa mo yan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano? Mga tips, pang-apat na tips mga kapatid, yung paglilihim ng mga gawain pagsamba. Kung kaya mong ilihim yung sadaka, mas ligtas yun sa riya. Tama? Hindi mo nababanggitin yung pangalan mo. Di ba? Walang nakakita, nagsadaka ka. Mas malayo yung sa riya. Tama? Kasi kanino ka magririya? Wala nang nakakita sa'yo. Si Allah lang. Alam mo, magririya ka sa sarili mo. Di ba? So, ilihim mo yung mga gawain pagsamba. Yung mga tahajjud na yan, gigising ka bago yung fajar, magsasala ka mag-isa, walang nakakita sa'yo. Kanino ka magririya doon? Di ba? Wala. So, yun yung mga maging masiglasig na umiwas sa mga sitwasyon kung saan maaari kang maging sikat. Yung mahirap din yun, yung gawain para maging sikat. Kaya yung mga nasa larangan ng pagtuturo, nagdadakwa, yung mga nagtuturo through social media, malaking struggle po yun. Di ba? Kasi kung ang layunin nila ay para sumikat lang, para kumita ng pera, sayang yung effort. So, mag-ingat doon. At huwag dagdagan ang iyong mga mabuting gawa o mga gawain pagsamba kapag napapaligiran ka ng mga tao. No? Yung bang magiging mas lalo kang masipag sa pagsamba kapag maraming nakakita sa iyo. Yun yung palatandaan talaga ng riya. No? So, huwag mong isipin yun. Kasi wala naman silang nagbibigay sa iyo. Di ba? Ang magaganti para sa iyo si Allah. So, focus ka doon. No? Focus ka doon. At palaging isipin ang iyong sarili bilang isang taong nagkakamali. Always tayo magpakumbaba. Sabi na wala tuzak ang isang. Huwag ninyong itaas yung sarili ninyo. Kaya, dinidiscourage tayo yung ugali na pagka may kausap laging ibinibida yung sarili, sinasabi na, ay ako, alam ko na yung ganito. Kahit hindi ka naman tinatanong, sabihin mo na, kabisado ko na yung Suratul Baqarah. Hindi naman tinatanong. Di ba? Di ba? Ay, kabisado. Gusto ko yung mga mahihirap na tanong kasi madali ko lang sagutin yun. So, iiwasan natin yung pagiging bida-bida, yung lagi nating tinataas yung sarili natin na parang tayo na yung pinaka-the best. Pero yung pala, pag tinanong mo, hindi rin pala masagot. Akala niya lang sa sarili niya siya yung the best. Pero yung pala siya pala yung pinaka-mababa. No, alam mo yung minsan yung mga tao minsan na parang lata. Isa lang yung naman, kalog ng kalog ang ingay. Di ba? Yung maalam, nananahimik, pero maraming naman yun. Di ba? Tignan mo yung sardinas sa halimbawa. Pag puno yun, di ba? Kalugin mo, walang tulog yun. Di ba? Pero siksik sa laman yun. Di ba? Yung lata na, lagyan mo ng isang bato. Isik-sik mo. Ano mangyayari? Naingay. Ganun yung mga bida-bida, yung mga walang kaalaman. Sila yung bida, laging binibida yung sarili. So, kailangan iniiwasan natin yun. At pagkatapos, yung humingi ng tawad kapag tapos mong gawin yung isang pagsamba. Halimbawa, tayo sa sala, di ba? Ano yung unang sinasabi natin pagkasala? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ano yung ginagawa natin? Gumawa ka na ng pagsamba pero humingi ka pa ng pagkatawaran. Di ba? Doon natin na-realize na kahit gumawa tayo ng pagsamba, baka pala nakalaan yung hiya, baka parang nagkamali tayo. Kaya humingi pa rin tayo ng kapatawaran kay Allah. Di ba yung kapatawaran? Sinasabi lang natin, astagfirullah kapag nakagawa tayo ng pagkakasala, tama? Pero bakit yung sa pagsamba mo, sinasabi pa rin tayo, astagfirullah? Di ba?
Kasi kinukonsider natin sa sarili natin na baka nagkamali tayo. Baka nahaluan ng riya yung ginagawa natin. Kaya lagi tayo humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nag-uusap-usap tayo, yung dua, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lagi tayo humingi ng kapatawaran pagkatapos ng pag-uusap natin. Kasi nga maaaring nahaluan ng riya yung mga ginawa natin doon, kung nagkamali tayo doon, kahit pagsamba pa yung ginawa natin. Lagi natin kinukonsider yung sarili natin na tayo nagkakamali, tayo ay tao lang. Kapag inisip ng isang Muslim na hindi siya nagkamali, doon pa lang nagkasala siya ng natin. So, lagi natin isipin baka nagkamali tayo, hindi yung lagi natin isipin na tama lagi tayo. Di ba? So, okay, iba yun. Pag lagi mong inisip na ikaw, laging the best, yung pinaka-perfect lagi yung ginawa mo, hindi ka mag-iisip pa mo. Pero kung isipin mo lagi na ikaw ay tao, nagkakamali, nakakalimot, lagi kang nagpapakumbaba mo ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At, syempre, yung continuous sa lahat ng ginagawa. Yung nabanggit natin kanina, di ba? Makarinig naman ng panalait, makarinig naman ng pagpupuri, hindi mababago yung gawain. Hindi mababago yung gawain. Continuous na pa rin. Di ba? Si brother, minura na. Pero, minura na dun sa masjid. Halimbawa lang pero pumupunta pa rin sa masjid. Yung iba. Di ba? May nakaalitan sa masjid, yun nagpapakita sa masjid. Ang tanong, bakit na tayo pumupunta sa masjid? Para kanina? Para kay brother? Di ba? O para sa Allah? Kung dali siya yung layunin mo, di ba? May mga kaalitan ka man dyan sa masjid na yan, pupunta ka pa rin doon. Bakit? Kasi yung layunin mo para kay Allah. Para matuto sa Islam mag-aral. Tama? Para magsagawa ng pagsama. Pero kung hindi ka na pumunta ng masjid dahil na meron ka nakaalitan, doon masusulong yung niya. Kaya kapag pumunta ka doon, para doon sa kapatid na yun. Di ba? So doon pa lang. Kaya nga, merong isang kapatid na sabi niya, hindi na pumunta ng masjid kasi nga meron siyang hindi siya pumunta ng masjid. So yung niya niya, medyo umiba, di ba? Kasi nga, pagpunta niya pala, para lang doon sa kapatid. Pinakaalitan niya, hindi na pumunta ng masjid. Sabi niya, halimbawa, sabi niya, meron kang baso, punong-puno ng tubig. Tama? Punong-puno ng tubig yung baso na yun. At iikot mo yan doon sa loob ng masjid. Diba? Ang focus mo, ang goal mo, huwag matapon. Diba? Ang focus mo. Habang dala-dala mo yung tubig na yan, yung pack na yan, ang punong-puno ng tubig, nakapokus ka, huwag matapon, diba? Kahit marinig mo si Kulano, uy, sira ulo. Diba? Uy, umalis ka dyan. Papansinin mo yun. Diba? Di bakit? Bakit? Kasi yung focus mo, nandun na. Di ba? Huwag matapon ito. Kahit anong sabihin ng mga tao, tuloy ka pa rin kasi yung goal mo eh. Nag-iingat ka na huwag matapon. So dapat nasigit yung tuloy natin. Kahit anong sabihin ng mga tao, kahit anong panalangin ng mga tao, continuous pa rin tayo sa pagsasagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa Islam, insyaAllah, medyo umaba na. At gusto pa natin na dagdagan, pero yung oras natin, lumagpas na, makamakakilig tayo na mamaya. No? So dito may paalala na gusto kong banggitin yung kasabihan ng mga ilan sa mga relasyon ng mga matuwid na Muslim. Sinabi rito, Wakal al-Fudayl, sabi ni Fudayl, isa sa mga nakunang henerasyon ng mga Muslim, tarkul amalu min ajli nasriya, ang pag-iwan sa isang gawain mabuti dahil sa tao ay riya. Yung nabanggit natin kanina. Pag iniwan mo yung gawain mabuti dahil sa takot mo sa tao, dahil ayaw mo sa isang tao, yun ay mismo sabi niya riya. Wala amalu min ajli nas. At kapag ginawa mo naman, sabi ni Fudayl, yung gawain kabutihan para purihin ka ng mga tao, para sa mga tao, shirk. Ito ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ikhlas, sabi niya, at ang ikhlas, bi'an yu'afika Allahu minhuma. At ang dalisay naman na layunin, sabi niya, ang mailigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa dalawang bagay na ito. Ano yun? Yung ligtas ka doon sa pag-iwan ng gawain para sa mga tao at yung paggawa ng mabuting gawain para sa mga tao. Kapag ligtas ka sa dalawang ito, sabi ni Fudayl, yun ang tinatawag na ikhlas. Ganda nung kung kasabihan ng ulitin natin, no? Sabi niya dito, tarkul amalu li ajli nas. Ang pag-iwan
tarkul amali min ajli nas. Kaya, ang pag-iwan ng gawaing mabuti alang-alang sa mga tao ay pagpapakitang tao. Wala amalu min ajli nas. Syirkun. At kapag ginawa mo naman ang gawaing mabuti para puwihin ka ng mga tao, ito ay bukod doon sa riya na to, shirk pa. Sabi niya, wal ikhlasu bi ay yu'afiqa Allahu minhuma. At ang dalisin na layunin, ang ligtas ka doon sa dalawang ulit ng bagay na ito. No? Hindi mo iiwan ang gawain dahil sa isang tao, at hindi mo rin gagawin yung isang mabuting gawain alang-alang sa tao. Ano yung maintindihan natin yun? Gagawin mo lahat alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, medyo meron mo sana tayong dadagdag dito. Sabi ko nga, nasi-short yung oras pagka ganito mga topic kasi napakaganda ng topic nito patungkol sa niya. No? So inshallah, meron tayong natutunan at dalangin natin Allah na naman ay tuloy yung ating niya, ating layunin, pakita sa ating pagkukuhanan, biyayaan tayo ng pagsunod, pakita sa ating pamilya kung biyayaan tayo ng pagkayo dito. So hindi ko na lang ano yung nasabi kong kamalian, pagkukulang, ito ay nagmula sa akin at kasyumpan. Hindi ko ng kapatawaran ng kay Allah subhanahu wa ta'ala, pangalawa sa iyo. So, ano man yung nasabi kong kaputihan, ito ay nagmula lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong mapupulihin, iba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, o nagtuligan ng alamin. So, hanggang dito na lang. Subhanallah wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Video lumabas tayo. So, sige, labas muna tayo kasi ang nakalagay dito. Break muna. Kanina pa dapat tayo mag-break pero nalit tayo mag-start.